Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. May iba kang gusto, kaya hindi mo ako magustuhan. At alam ko na kung sino. Biglang usal ni Gip. Because you're in love with your friend's boyfriend. Tulalang napatitig siya rito. Gusto niyang isipin na binibiro siya ni Gip, subalit seryoso ang ekspresyon ng mukha ng binata. Tumawa siya upang itago marahil ay ang pagkagimbal na lumarawan sa kanyang sarili. Saan mo naman nakuha ang joke na yan? Now that's a real funny one. Binuntutan niya ng tawa ang lalaki. Umangat ang isang sulok ng mga labi ni Gip kasabay ng pagtaas ng isang kilay. Really? Kasunod niyon ay dumukwang ang binata hanggang sa magpantay na ang kanilang mga mukha. Halos maduling na si Pura sa lapit ng mukha nito sa kanya. She cowered a bit and was unable to move. Dahil sa sobrang lapit, ay kita na niya kung gaano kaganda ang mga mata ng binata. Yes, his eyes were unbelievably violet and beautiful, and she had to admit that he was really handsome. Anong ginagawa mo? Lumayo ka nga! Mabuway na protesta nito. Sa hindi niya malamang dahilan, ay nataranta ang kanyang pandama. Your eyes speak the truth. Gusto mo talaga ang Alex na yun, ano? Stop lying. Hindi ako lalayo hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Bumaba ang paningin ni Gip sa kanyang mga labi. Napalunok si Pura. Hindi na niya matagalan pa ang pagkatarantang nararamdaman. Hindi siya sanay na nakakaramdam ng ganon. Oo na! Kaagad na tumuwid ito ng tayo. Si Gip sa pag-amin niya. So, you really like that lanky guys, ha? Paano mo nalaman? Nahalip ay naiiritang tanong niya. Ngumisi ito. You're so obvious, honey. I saw you at the cafe a while ago. You were perfectly happy. Next things I knew, you look completely miserable as you watched the happy couple. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. Kung ganon, ay obvious nga talaga. Paano na lang kung nahalata rin naman nila Arnie at Alex? No, I don't think they even noticed. They were too busy looking at each other. Tura ni Gip na dinaig pa ang psychology sa galing sa pagbasa sa kanyang iniisip. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay itinaboy na niya ito. Pinoproblema na nga niya ang sakit ng damdamin dahil ang kanyang kaibigan ang minamahal ng lalaking gusto niya. Mamumroblema pa siya na may nakakaalam sa kanyang nararamdaman. Alex was Pura's friend. Halos 1 taon na rin na maging close sila ng lalaki. Bagong bukas pa lamang ang cafe nito sa building kung saan naroon din ang opisina niya. Alex was so friendly. They clicked almost instantly. He had an adorable smile that made her fall for him. Nung 1 buwan, ay ipinakilala niya si Alex sa kaibigan niyang sila Arnie. Hindi niya alam na nagkakabutihan na pala ang dalawa. Nagulat talaga siya ng husto sa mga nalaman. She was so surprised that she couldn't hide her emotion. Lalo pa at talagang malalim ang damdamin niya para kay Alex. One-sided love. Pagtatama niya sa sarili. Tuluyan na siyang bumangon. Nang mapatingin sa ibabaw ng tukador, ay napapalatak siya. 2 bagay na ang naroon. Ang wallet ni Gip na ngayon ay may kasama ng cellphone. Dahil doon
ay curious na siya kung nagkakataon lamang ba ang lahat o sadyang makakalimutin lang ang binata. Paglabas ni Pura ng kwarto, ay eksaktong tumunog ang buzzer ng pinto ng kanyang apartment. Kung noong una, humakbang siya palapit sa pinto upang tignan kung sino yun. Sino naman ang pupunta sa kanyang apartment ng ganun kaaga? Kahit ang mami niya ay hindi ganon. Nang silipin niya, sa peephole kung sino ang nasa labas ay natigilan siya. Hayon at nakatayo sa labas ng kanyang pinto ang nagmamay-ari ng wallet at cellphone na kanila lamang ay tinititigan niya. Huminga siya ng malalim bago tuluyang binuksan ang pinto. Seryoso ang ekspresyon niya na kaagad na napalitan ng pagkagulat dahil tuloy-tuloy lang si Gibb sa pagpasok. Natatarantang napasunod siya sa binata at bago pa niya mahulaan kung ano ang gagawin nito ay pabagsak itong naupo sa mahabang couch at itinaas pa ang mga paa sa center table. Tuluyan nang nanlaki ang kanyang mga mata. Anong bakit? Nagtagi sa mga bagang niya sa kawalan ng masabi. Good morning, future wife. Masayang bati ni Gibb. Napabuga siya ng hangin sa labis na iritasyon. Huwag mo kong tatawagin ng ganyan ha. Pilit siyang nagpakahinahon. At bakit naman hindi? Samantalang, iyon naman ang dapat, hindi ba? At yun ang totoo. Please, stop fooling around. Tama na, Gibb. Sabihin mo na lang kung anong kailangan mo para makaalis ka na. Mahinahon pa rin ang kanyang tinig. Oh, wait. Aniya na biglang naalala ang wallet at cellphone. Kaagad siyang tumakbo papasok sa kwarto. Paglabas niya ay dala na niya ang mga gamit nito. Iniabot niya sa binata. He smiled. You found all of my lost belonging. I think we really meant for each other. Don't you think so? Namewang si Pura sa harap ng binata. No, I don't think so. Doon din tayo mauuwi. Kahit anong sabihin mo. Kontra nito na nagpainit sa kanyang ulo. Hindi ako magpapakasal. Dahil gusto lang ng mga magulang natin. I can't do that. Aniya sa mabuhay na tinig. Dahil nag-e-echo sa kanyang isip ang tinig ng mami niya. Fine! Kaagad na sagot ni Gibb. What if I like you? Sapat na ba yun? Tila nananansya nitong usal. Natigilan siya. Maya-maya ay bigla siyang tumawa. Yung nang-aasar na tawa. No, that I can't believe. And why not? Namewang siya. Isn't it obvious kung bakit hindi ako naniniwala? Na magkibit balikat ito, ay nagpatuloy siya. Why would a guy like you, with beautiful violet eyes, fall for an aging four-eyes woman like me? Sa labis na pagkamangha ni Pura, ay tumawa ng malakas si Gibb. Maya-maya ay tumayo ito at humakbang palapit sa kanya at tinititigang mabuti ang kanyang mukha na tila ba may hinahanap. Apat ang mga mata mo. Bakit dalawa lang nakikita ko? Tumangutango ito at hinagod siya ng tingin. Okay, suppose you have an unseen third eye. Nasaan pa ang isa kung ganon? Should I search for it? Biglang naging pilyo ang kislap ng mga mata nito. Natatarantang tumayo siya. Hindi nakakatawa. Pinatirik nito ang mga mata. Bagamat hindi siya hinihiwalayan ng tingin. Can't you even acknowledge humor? Bakit bang hirap mong patawanin? Dahil hindi nakakatawa mga sinasabi mo. Umiling na bumalik si Gibb sa pagkakaupo. I really like you, Pura. I've been like you since that night. I saw you at my father's house. And I fall even more every time I see you. Nanigas ang buong katawan ni Pura.
Hindi siya makapaniwala sa mga narinig mula kay Gip. At tiyak na kahit sino ang makarinig sa mga sinasabi nito ay hindi maniniwala. Pinagmasdan niya tong mabuti. He was really good looking. Yung tipo ng lalaki na minsan mo lamang makikita sa buong buhay mo. With those extraordinary eyes and a body na tila pang modelo. Okay, I have a proposition to make. Usal nito na pumukaw sa pagsusuri niya. Give me a month and I'll make you like me. Kapag nangyari yon, papayag ka sa engagement natin. I promise. I won't force myself on you, but I will make every effort para magustuhan mo ko. Lalong nabaguhan si Pura. Seryoso ba si Gip sa mga pinagsasabi? Ngunit bago pa man siya makaisip ng sasabihin, ay muling tumunog ang buzzer. Sabay pa silang napatingin sa direksyon ng pinto. Magtago ka! Nilapitan niya si Gip at pilit itong pinatayo. Ngunit sa labis na pagkagimbal niya, ay ngumisi lamang ito. Impatient yata ang bisita mo kaya mas mabuting buksan mo na lamang ang pinto. Puna nito sa paulit-ulit na pagtunog ng buzzer na may kasama pang pagkatok sa pinto. Nang gigigil na pumunta si Pura sa pinto at binuksan yon. Sila Arnie ang kanyang bisita. Tinangka niyang harangin ng kaibigan subalit tuloy-tuloy ito sa pagpasok. Hindi ako magtatagal. Ipapaalala ko lang sa'yo. Napanganga sila Arnie nang makita si Gip na prenteng nakaupo sa sopa. Tumayo ito. We met again, La Arnie. Hi! Alanganing pinaglipat-lipat ni La Arnie ang tingin sa kanya at kay Gip. Dito siya natulog? Bulong lamang yon na nagpalaki sa mga mata ni Pura. No! Hindi siya natulog dito. Sa katunayan, pauwi na siya. Sorry, naistorbo ko kayo. Ani nila Arnie na hindi pinansin ang sinabi ni Pura. Dumaan lang talaga siya para ipaalala sa iyo na bukas na yung napag-usapan niyo ni Alex na hiking. At syempre kasama ako. Masayang dagdag pa ng kaibigan. Alam ko na. Biglang bumaling sila Arnie kay Gip. Sana sumama ka kay Pura para foursome tayo sa pag-akyat sa bundok. Okay lang ba sa'yo? Sure, kaagad na sagot ni Gip. Tuwang-tuwa sila Arnie dahil sa sagot ng binata. I'll see you guys tomorrow. Inakbayan ni Pura sila Arnie at tinangay siya patungo sa pinto. Parami ng parami. Ang utang mong kwento sa akin ha? Bulong nito. He looks hot. Did you have a long night? Nalaki ang mga mata niya. La Arnie? Tumatawang lumabas ng tuluyan ng kaibigan ni Pura. Tila nauupos na. Ang pakiramdam niya nang maisara niya ang pinto. Padagdag ng padagdag ang kanyang mga alalahanin. At dahil yon kay Gip, nang gigigil na binalikan niya ang binata. Hindi ka dapat sumang-ayon sa sinabi nila Arnie. Sikmat niya sa binata. Would you rather be with the two of them? Don't you think it will be too painful na ikaw lang ang audience nila? Napayuko si Pura. Matagal na naming pinlano ni Alex ang pag-akyat sa bundok. Yeah, and of course, dahil may girlfriend na siya, ay kasama na rin sila Arnie sa plano niya. Lalo pa siyang napayuko. Gip's word stung her. Dapat ay aaminin na niya kay Alex ang kanyang nararamdaman sa pag-akyat nila sa bundok. It was too late now. Sasama ako sa pag-hiking nyo sa ayot sa gusto mo. Nag-angat ng tingin si Pura. Nakatayo na si Gip at papalapit na sa kanya. Anong oras ako dapat narito bukas? 5:00 ng umaga. Tugon niya. And please, if you really want me to learn to like you, huwag ka sana magsalita ng kung ano-ano. Try to control yourself from calling me your future wife. Tumayo ito sa mismong harap niya. Doon lamang niya na-realize kung gaano ito kalaki
hanggang baba lamang siya ng binata. He stared at her for an interminable moment. May kung sino at anong emosyong nagbabanaag sa mga mata nito na hindi niya mabigyan ng pangalan. Ganito pala kapag nagsisimula ang isang tao ng one-sided love affair. Funny how I felt like hitting that guy face right now. Pagkasabi niyon ay hinaplos ni Gipp ang buhok niya palayo sa kanyang muka. I'll see you tomorrow. Nakalis na. At lahat si Gipp ay hindi pa rin kumikilos si Pura. Kakatuwa kasi na tila nararamdaman pa rin niya ang kamay nito sa kanyang muka. Pagkalipas ng isang sandali, ay ipinilig niya ang kanyang ulo at pilit na kinakalma ang kalooban. Nang bumaling na siya, pabalik sa sopa, ay napatingin siya sa center table. Pagkatapos ay natawa. Naiwan na naman kasi nito ang mga bagay na isinauli niya. This time, nadagdagan pa yon ng isa pang cellphone. At dito na po natatapos ang chapter 4 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.